And ako naniniwala ako that we are living in this world no na talagang merong politika ang lahat ng bagay. I always saying that yung dito sa gobyerno, there will always be politics eh. So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa ah, confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are um, talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadamay yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, um, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. O sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, um, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And we cannot make it through a popular vote. He'll just do the charter change and run as prime minister. And ako naniniwala ako that we are living in this world no na talagang merong politika ang lahat ng bagay. I always saying that yung dito sa gobyerno, there will always be politics eh. Hindi naman pwedeng walang politika eh. And even in the different field natin, maraming politika. Even sa media, meron tayong politics involved, di ba? Kaya yung politically motivated, I think we need to change the narrative na politically motivated to. Alam na natin yan kasi nasa government tayo eh. And we are elected people and we are all politicians. Kaya ang tingin ko, yung sinasabi na politically motivated, granted na po yan. Kasama na po sa equation yan. So I hope that we will be stopped using the word politically motivated. Actually, yung Blue Ribbon Committee, gusto lang makita kung ano yung totoo at yung katotohanan kung paano ginasta ng opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund, at saka kung paano ginastos ng Department of Education sa pangunguna ni VP Sara, yung kanyang confidential fund din. At sa totoo lang, nalulungkot ang committee dahil kung sino yung mga taong involved, katulad ni Acosta at saka yung kanyang chief of staff, hindi pinapapunta no, ni Vice President Sara.
dahil sila naman talaga yung may responsibility regarding dun sa confidential fund dahil siya yung disbursing officer. At sana wag niya nang pagtakpan kasi nga tama naman si Chairman Joel na parang nagkakaroon ng cover up. Kung sino yung mga taong wala namang kinalaman, yun yung pinapapunta nila. Samantalang yung mga taong may responsibility regarding dun sa kung paano ginastos yung pera ng ating pamahalaan, yun yung hindi niya pinapapunta. Plus yung sinasabi niya na hindi daw totoo yung mga resibo na ipinapakita, no, na ipinakita sa committee, galing mismo sa ano yun galing mismo sa Commission on Audit yun. Commission on Audit yung nagbigay sa committee, kaya hindi po pwedeng sabihin ni VP Sara na peke yon. Katulad ni katulad ni Mary Grace Piatos, no? Sila ang naglagay ng pangalan doon. Alam naman natin na hindi totoo yon. Gawa-gawa na lamang nila yon. So, kailangan harapin nila yung responsibilidad sa kung ano yung ginawa nila at kung paano nila niliquidate, no, yung paggamit ng kanilang confidential fund. Siguro hindi nila akalain na scrutinize masyado yung kanilang pag-liquidate, kaya ganun na lang yung ginawa nila. Tandaan natin, pera yan ng gobyerno, pera yan ng mamamayan, kailangan merong transparency at kailangan may accountability. And VP Sara should be accountable kung ano yung ginawa nila sa Office of the Vice President patungkol sa confidential fund at saka bilang Secretary ng Department of Education sa confidential fund ng DepEd. To add lang po siguro, no, on the first part of the question, yung politically motivated, I think our colleagues mentioned it already pretty well. Kung maalala po natin, we've already wanted to discuss yung CIF funds nung sa budget appropriation hearings pa lang. At that time, sinabi na po nila, politically motivated, not the right venue. Ngayon na merong committee with the proper jurisdiction, sasabihin na politically motivated na naman, baka not the proper venue, hindi raw in aid of legislation. So when would be the right time to talk about the misuse of confidential intelligence funds? I don't think it would be fair to demean the committee by saying po na politically motivated po ito. It takes away the truth of the matter na ang hinahanap po natin ay transparency and accountability. Now with that said po na on the second question, wala pong wrongdoing yung OVP. Evidence would suggest otherwise, I think. This is not to prejudge the case, but despite the Vice President refusing to take her oath, despite the refusal to appear on behalf of some OVP officials, despite the refusal to cooperate, lumalabas at lumalabas pa rin po yung katotohanan. Through documentary evidence and through testimony of other witnesses, nakikita po natin parang to the extent of the compartmentalization ng utilization ng CIF, nakita po natin the way that the office has operated. And to say that there's no wrongdoing, I'm not sure. I could be mistaken, but in the history of our republic, I don't think the COA has ever flagged yet a national agency for misuse of confidential and intelligence funds. This would be the first time. The mere fact na may red flag, yun po yung naging cause ng committee hearing na to. So it begs a question, yung nakikita natin ngayon sa mga witnesses, sa resource persons, sa documentary evidence, is there a modus operandi being conducted within the office? Yun po yung gusto namin malaman at parang yun po yung nakikita natin. And we still hope we extend that invitation. Sana po mag-attend yung mga invited resource persons at mag-cooperate for the sake na po na maging transparent na po sila. Yun lang po. Ako naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kong Rog, no, na ang mandato ho ng committee ito ay i-determine yung accountability ng public officers. In fact, it is very clear in the rules, no, na kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance committed by any public official, then it is the mandate and it is the duty of this committee to initiate investigation. Now, we're not saying guilty ang mga taong naimbestigahan dito. Kaya nga kailangan makita kung ano ba yung mga dokumento that will prove otherwise, no? That there was no malfeasance, misfeasance, or non-feasance. But kung hindi ho natin matutumbok, no, yung usapin tungkol dyan sa mga na-commit na mga yan, then it will leave a big question mark on the minds and on the thoughts of our Filipino people. Kaya nga kailangan sana matapos natin ito, mabigyan natin to ng closure. Nang sa ganon ay kung meron man na mga public officers that will be held accountable, then meron po tayong mga batas tungkol dyan.
One follow-up lang. Sabi po ni VP, yung ibang officials ng OVP, busy raw po na mag-prepare sa anniversary ng OVP. And if I'm not mistaken, parang this week po yata yung anniversary ng Office of the Vice President. And do you think na dahil yung mga ihinarap kahapon sa pagdinig yung mga career officials, meron po bang parang pag-shield dun daw sa mga close-in aides ng Vice President? Thank you po.